Makakausap natin ngayon si BCDA President Joshua Bingkang. Magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi. Magandang gabi rin po, sir. First question po, bakit New Clark City ang napiling site para sa PAC Silica project? Salamat po. Dahil ang New Clark City ay sa simula't simula na-designate na o nakalaan na bilang isang industrial development. No, nagsimula nga po itong noong 1992 na identify na yan sa batas na yan ay industrial development. Pangalawa, nung na-approve po itong proyekto na to nung panahon po ng President Aquino at tinuloy ni President Duterte at ngayon ay President Marcos, ay bahagi na yan ng mga land uses development sa lugar. Ang kagandahan po nito, sa pagpili po natin ng lugar na ito ay we make sure na minimal ang tataman. Walang mga residential requirement, residential communities. Kanya nga po, walang tatamaan ng mga communities dyan. Ano po, at kung meron po kaming sa kagaya po ng mga una namin ginawang mga kalsada doon na napapakinabangan din po nila, yung mga project po namin doon, kagaya ng National Academy for Sports, ay mayroon po itong malapit na pakikipagtulungan sa ating mga leaders para make sure po lahat po ng maapektuhan ay magkakaroon po ng sapat at nararapat na tulong mula sa pamahalaan. Ano yung sagot ninyo, sir, doon sa mga nagsasabing hindi po sila nakonsulta at patuloy pong nagpapahayag ng pagtutol sa proyekto? Okay. Ang totoo po nito, kilala po namin yung mga nasa kanayunan na yon, no po, dahil ako po, unang-una nga po ako nag-census doon. Mahigit 10 taon na po itong proyekto na ito sa New Clark City. At ang sinisiguro po namin, kagaya po ng mga nauna naming project, lagi namin kabahagi ang local government. Nung una nga po, ang governor, congressman, mga mayor, at kahapon ay siniguro rin namin sa buong pamunuan ng Kapas. No, kasama ko po si Mayor Butz Rodriguez, ang Vice Mayor at ang konseho sa patuloy na pagpapaliwanag sa proyekto na ito. No, ito po ay plano pa lang naman, no po, at sinisiguro namin na hindi ito magsisimula ng walang consultation. At sa katunayan, sa Martes, no, sa panyaya mulit ni Mayor, ay kakausapin namin yung mga tinitingnan namin na maaaring maapektuhan ng mga mamamayan, kagaya po ng mga AITA, brothers natin doon at mga barangay leaders. Pero so far, ngayon po, sinisiguro namin na walang tatamaang mga AITA community doon dahil meron po silang mga sariling mga ancestral domain. Ito po, ang area na po na napili namin ay titled na po sa government. At bilang paliwanag, sir, ano ba talaga ang layunin ng proyekto at paano ba tayo makikinabang dito? Okay. Ito po talaga ay samahan ng mga bansa na mahigit 30 countries na, no? Kasama dyan ng US, Japan, Korea, Singapore, ay upang mapatatag yung supply chain sa paggawa ng mga component ng mga produkto na kailangan ngayon sa mga industriya. Kagaya po ng cellphone, laptop, sa mga hospital, no po. So, dati po kasi, o sa kasalukuyan, tayo po ay nag-export ng mga minerals na kailangan nito. So, magkakaroon po tayo ng pagkakataon na ito pong mga minerals na to, kagaya po ng nickel, copper or cobalt, ay dito na i-process. At dito na ipoproduce at dito na rin i-manufacture. So magkakaroon tayo ngayon ng opportunity na mapataas yung value chain nito sa ating industriya. At magkakaroon dito ng technology transfer dahil marami tayong we will employ a lot of highly skilled workers na imbes na nasa abroad sila ay dito na sila magtatrabaho ngayon. Pero sir, at what cost? Ano po ang kapalit? Kasi may mga nagsasabi na matindi ang kailangang kuryente at tubig para dito. Alam niyo po, no, yun din yung mga mamumuhunan dito, yun din ang tinitingnan nila, no. Kung wala tayong tubig, wala tayong kuryente, hindi sila pupunta. At kagaya po ng lumalabas na mga naunang balita na ito ay mga data centers, hindi rin po totoo yun. No, ito po ay manufacturing hub. Kagaya po ng mga nakikita natin sa Laguna, Cavite, Batangas, sa Clark na mga industrial estates. So mga manufacturing plant po ito. Ang gagawin natin ngayon ay mas advanced industries na.
So, yun po yung ating gagawin. Sisiguruduhin ngayon na gagawa tayo ng tamang ecosystem. Gagawin muna natin itong mga pasilidad na ito at mga infrastruktura para makapag-supply dito na hindi sinasapanganib, that will not put strain sa mga existing na mga power or water supply natin na kailangan ng general population. So wala po itong mangyayaring pakikipag-agawan sa mga gaya ng panganib ng iba sa mga supply ng tubig sa ating general population. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, BCDA President Joshua Bingkang. Maraming salamat din po. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.